Malaki ang ngiti ko sa kanila matapos kong sabihin ng mga katagang iyan. Sa isang buwan ko dito sa loob ng ospital, ang ginusto ko lang ay gumaling na para makasama ko na silang lahat. Hindi ko ginusto ang lahat. Hindi ko nga akalain na aabot na matroma ako. Samantalang ayos pa naman ako nang lumabas ako ng lugar na iyan. Siguro dahil na rin sa paghahabol sa akin nung kamukha ni Kenneth. Kasi nung makita ko siya, akala ko talaga ligtas na ako. Pero nang malaman kong hindi siya yon, parang gumuho ang mundo ko noon hanggang di ko alam ang nangyari at eto andito na nga ako sa ospital. Natatandaan ko naman ang mga pagtatangka ko sa buhay ko pero hindi ko talaga makontrol ang sarili ko. Yung tipong sa kagustuhan kong mawala ang nagsasalitang yon sa isip ko ay gusto ko na lang magpakamatay. Nang matauhan ako noon sa taas ng rooftop, grabe ang panginginig ko. Ikaw ba namang biglang matauhan na lang na nasa bingit ka ng kamatayan? Tingnan ko lang kung di ka kabahan katulad ko. Ayoko pang mamatay dahil nagsisimula pa lang akong sumaya. Tapos mawawala agad ako, di ba? Ara, tawag sa akin nila Ali at Grace at agad silang tumakbo papunta sa akin at niyakap ako. Napangiti naman ako dahil sa kanilang ginawa. Ang tagal ko din silang dinayakap ng ganito. Simula nang madukot ako, wala man lang akong nakausap sa kanila. Kahit isa, hindi ko naman alam na mawawala na pala ako. Ara, namiss ka namin. Mabuti at magaling ka na, sabi ni Grace sa akin at hinagod ko ang likod nila. Hindi pa naman sila pwedeng ma-stress kasi buntis sila. Tapos eto naman umiiyak. Ano ba kayo? Huwag kayong umiyak, sabi ko sa kanila. Paano hindi kami iiyak nag-aalala kami ng sobra sayo? Sabi ni Ali na ikinangiwi ko naman, pinagagalitan niyo ba ako? Sorry na po, okay? Nakangiti kong sabi sa kanila kaya napangiti na lang din sila sa akin. Yung utang mo ha, sabi ni Grace na ikinatango ko naman. Napatingin ako sa likuran nila at si Mama yung napansin naman nila ang tao sa likod nila kaya umalis na sila doon. Ma, naiyak kong sabi at agad ko siyang nayakap ng mahigpit. Anak, masaya ako at magaling ka na. Sabi niya sa akin at niyakap din ako ng mahigpit. Ang yakap ni Mama ay talagang kakaiba sa lahat. Iba pa rin ang yakap ng isang ina at alam kong alam ninyo ang pakaramdam na iyon. Kung hindi ninyo nagagawa ang ganito sa mama ninyo, di pa huli ang lahat. Ang gawin ninyo na ngayon dahil di mo na alam ang takbo ng oras kung ano ang mangyayari kinabukasan. Ma, namiss kita, sabi ko sa kanya. Namiss din kita anak, mabuti naman at gumaling ka na. Di ko kakayanin na makita ka sa ganoong kalagayan. Sabi niya sa akin at tiningnan ako nito sa mata. Tapos ay inilagay niya ang magkabila niyang kamay sa pisngi ko at tinitigan ang buong mukha ko. Mabuti naman at nakikita ko na ulit ang ngiti mo. Naluluha na sabi niya sa akin kaya hinawakan ko naman ang kamay niya at hinalikan. Ma, hindi na po mauulit iyon. Lalo na ngayon, hindi ko nahahayaan. Nakangiti kong sabi sa kanya at niyakap niya ulit ako ng mahigpit. Ara, napatingin kami pareho ni Mama sa magulang ni Kenneth. Kaya ngumiti lang kami ni Mama at tumabi na muna para ang dalawa naman ang mayakap ko. Ma, pa, sabi ko at niyakap sila pareho. Wag mo nang uulitin yan ha, sabi ni Mama na ikinatango ko naman. Namiss ka namin, Ara. Ikaw lang ang iniintay niya. Napangiti ako sa sinabi ni Papa at napatingin kami kay Kenneth na nakatingin lang din sa amin. Ara? Pero nabaling ang atensyon ko nang niyakap ako ni Eldred kasunod nila Lucas, Noah at Renz. Kaya napatawa naman ako. Hala, grabe naman kayo, miss na miss nyo ako ha, sabi ko sa kanila. Kung alam mo lang Ara, hindi namin kakayanin na mawala ng aras sa buhay namin, sabi ni Lucas sa akin kaya napangiti ako dahil doon. Ehem, magsasalita na sana ako nang biglang may peking umubo at pagtingin namin ay si Kenneth iyon na masamang nakatingin kay Lucas. Yan, lagot ka tol, sabi ni Renz at ginatungan na siya ng tatlo kaya napatawa naman ako. Kung ako sa inyong apat aalisin na ako dyan bago pa ako bugahan ng apoy ng dragon na nasa likod ninyo.
Sabi ni Ali na ikinaalis naman agad ng apat. Takot talaga sila kay Kenneth. Wife? Nabaling ang atensyon ko kay Kenneth nang tawagin niya ako at saka nasa harapan ko na pala siya at seryoso lang nakatingin sa akin. Ngumpiti ako ng pagkatamis-tamis sa kanya at dahan-dahang tinaas ang kanang kamay ko papunta sa pisngi niya. Nang mahawakan ko na iyon ay tiningnan ko ang mata niya. Namiss kita, Habi. Nakita ko ang pagkislap ng mata niya dahil sa sinabi ko at agad niya ako niyakap ng mahigpit. Habi, I can't breathe. Sabi ko sa kanya na ikinahiwalay naman niya sa akin. Pero ang mas ikinagulat ko ay ang halikan niya ako sa labi. Wah, may baby number 3 na yan. Get a room, guys. Narinig ko pang sabi nila. Naramdaman na rin ako ng hiya dahil andyan sila mama at papa tapos si tita. Itutulak ko sana siya pero mas lalo niya lang nilapit ang bewang ko. Palapit sa kanya kaya wala akong magawa kundi ang magpaubaya na lang din. Banayad lang ang halik na iyon at nararamdaman ko ang pag-iingat niya sa bawat halik na iyon. Tumagal din ng 1 minuto ang halik bago siya tuluyang humiwalay sa akin. I badly miss you, my wife. Sabi niya habang nakapatong ang noo niya sa noo ko, kaya ngumiti naman ako sa kanya. Hindi naman ganoong halatang hinalikan mo nga agad ako eh. Natatawang sabi ko sa kanya na ikinatawa din niya. Matagal ko nang gustong gawin yon and now is the right time. Baka naman gusto ninyong umuwi. Napatingin kami sa likod namin dahil sinabi ni tita niya. Kaya namula naman ako dahil doon. Wala akong nagawa kundi ang sumubsob na lang sa dibdib ni Kenneth. Tumawa pa siya dahil sa ginawa ko kaya kinurot ko naman siya sa tagiliran. Tita, nahiya tuloy si Ara, sabi ni Kenneth. Naku Ara, huwag ka nang mahiya. Dumaan din kami sa ganyan. Sabi nito kaya napatingin na ulit ako sa kanila at pilit na ngumiti. Napatingin ako kay mama na nakangiti lang sa amin kaya nawala ang hiya ko. Makita ko lang na nakangiti si mama ay parang nawala na ang hiyang nararamdaman ko. Iba talaga ang tama sa akin ni mama. Kilalang kilala niya ako. Mami, punta na po tayo sa bahay nila daddy. Maganda po doon. Napatingin kami ni Kenneth nang yumakap sa amin ng kambal at binuhat ko naman si Addison at sa kanya si Aidan. Doon po ba't kayo mananatili habang andito ako? Sabi ko sa kanya na ikinatango naman niya. Yes, mami. Ang laki po noon tapos ang ganda pa. Napatingin ako kay Aidan dahil sa sinabi niya kaya napangiti ako. Then pumunta na tayo doon. Nakangiti kong sinabi sa kambal. Yon, makakakain. Napatingin ako kay Renz nang magreklamo ito at naputol ang sasabihin niya. Naku Ara, wag mo nang pansin ng asawa ko, may langgam kasi. Iting sabi ni Grace na ikinailing ko na laang. Ako pa bang lolokohin niya, ikilalang kilala ko sila. Let's go Iha, sigurado akong magugustuhan mo doon. Sabi ng mama ni Kenneth at kinuha sa akin si Addison kaya napangiti ako. Kinuha naman ng mama ko si Aiden kay Kenneth at naglakad na sila papalabas. Tita, sasama po kayo? Tanong ko kay tita na ikinatango naman niya. Of course, naglib ako ng 1 linggo. So let's go. Sabi niya at nauna nang maglakad kaya napakunot naman ang noo ko. Ba't kailangang maglib? Let's go guys, I'm so excited na. Sabi pa ni Grace at naglakad sila at naiwan kami ni Kenneth doon. Anong sinasabi nila? Tanong ko sa kanya na ikinikibat balikat lang niya sa akin. Let's go wipe, sabi niya. At tinawakan ako sa bewang at tinanlayan akong maglakad. Paglabas namin ng ospital ay sumakay sila sa isang van pero kami sa kotse ni Kenneth. Kotse ko na talaga na di pa rin niya binabalik. Teka, bakit tayo dito tapos sila? Tanong ko sa kanya na ikinailing niya. It's okay wife, di tayo kasya noon. Napatango na lang ako sa sinabi niya at pinagbuksan ako ng pinto kaya pumasok na sa loob. Pagpasok niya ay pinaandar na niya agad ang sasakyan. Napatingin ako sa kanya nang hawakan niya ang kamay ko kaya ginantihan ko iyon. Wala ka bang balak ibalik sa akin ang kotse ko? Napatawa naman siya dahil sa tanong niya. Why? I love using it, sabi niya sa akin. But this is my favorite, sabi ko sa kanya na ikinatingin niya
sa akin. Sandali, habang nakatingin at muling ibinalik sa daan ang ngiti. This is my favorite too. Sabi ko na kaya di niya binabalik sa akin. Kaya pala di mo na binalik sa akin, marami ka naman pambili ng Lamborghini sabi ko sa kanya. I know, pero special to dahil ito lang naiwan mo sa akin noon. Napatigil naman ako sa sinabi niya sa akin at nakatingin lang ako sa kanya. Ganon ba ako kahalaga sa kanya noon? Tulad ng sabi ko sa'yo, hindi ako nagpapasok ng iba dito kasi ayoko nang mawala ang amoy mo sa loob. Ganon ako kabaliw sa'yo. Sabi niya at tinalikan ang kamay ko. Kaya napangiti ako at sumandal sa balikat niya at pinaglaruan ang daliri niya. Alam mo ba na nagkanda sugat-sugat ako nang umalis ako sa inyo? Sabi ko sa kanya. Really? You're too eager to escape, ha? Napatawa naman ako dahil sa sinabi niya at tumango. Sobra. Nung palabas na ako ng subdivision, narinig ko pa nakausap mo yung guard Alam kong napatingin siya sa akin nang sabihin ko yon. Kaya naman pala natakasan tumakas ka habang may kausap. Sabi niya sa akin. Pero hindi ako nagsisisi na umalis ako kasi alam kong may rason ang lahat bago tayo magkitang muli. Natahimik naman siya dahil sa sinabi ko kaya napatingin ako sa kanya at napakunot ang noo ko nang seryoso lang siyang nakatingin sa daan. Hey Habi, anong iniisip mo? Tanong ko dito. Tatanggapin mo pa rin ba ako kung sakaling naiiba ako sa lahat? Natahimik ako dahil sa tanong niya. Pumasok sa isip ko ang sinabi ng dumakot sa akin na mafia siya. Totoo ba talagang mafia siya? Gusto ko siyang tanungin pero siya dapat ang magsasabi sa akin. Alam kong may rason kung di pa niya nasasabi sa akin kung totoo man. Tanggap ko naman na masungit ka, Habi. Tawa kong sabi sa kanya na ikinahinga niya ng malalim. His being in a deep thought. Never naman kitang sinungitan. Paano mo nasabi yan? Nakangiti niyang tanong sa akin. Alam ko, Habi, sinabi sa akin ni Aliza, sinungitan mo daw siya. Nung una tayong magkita, hinanap mo daw Kinausap ako ni Aliza nung time na yon. Natakot daw siya kay Kenneth. Well, bad trip kasi ako noon dahil sa gunshot wedding. Napatango naman ako dahil sinabi niya at hindi sumagot basta tiningnan ko lang siya. Ang tangos ng ilong niya. Ang kinis ng mukha, gwapo at higit sa lahat, kamukhang kamukha niya si Aiden. Napatingin naman siya sa akin. Ba't ganyan ka makatingin? Alam ko namang gwapo ako. Natatawang sabi niya. Kahit anong pagsubok pa yan, hindi kita iiwan. Sabi ko na ikinatingin niya sa akin. Wife, huwag ka na nga magsalita ng ganyan. Kakaiba ang nararamdaman ko Sabi niya sa akin. Totoo ang sinasabi ko, Habi, hindi kita iiwan. Napatingin ulit siya sa akin at hininto ang sasakyan pagkatapos ay humarap sa akin at hinawakan ang magkabilang pisngi ko. Alam ko naman yung baliw na baliw ka nga sa akin Napatawa naman ako dahil sa sinabi niya. Wow, binabaligtad mo ba yung istorya ha? Natatawa kong sabi sa kanya at nagkibit balikat lang siya. Tara na, andito na tayo. Dahil sa sinabi niya ay napatingin ako sa labas at tama nga siya. Nasa harapan kami ng isang malaking pintuan. Andito na pala tayo. Di ko kasi napansin kasi busy ako sa pakipag-usap sa kanya. Yes, kaya tara na, bumaba na siya at pinagbuksan niya ako ng pinto. Ang sweet talaga niya. Ngumiti lang ako sa kanya at humawak sa braso niya at sabay kaming naglakad papasok. Ang laki naman ng welcome home. Nagulat ako nang pagbukas niya ng pinto ay may nagsalita at nagkonfetti pa. Pagtingin ko ay nanlaki ang mga mata ko nang makita ko sila doon sa loob. Nakaayos ang loob niyon at may mga disenyo pa sa paligid na alam ko na ang kambalang may gawa. Napangiti naman ako dahil doon at talagang nag-effort pa silang lahat para lang dito. Surprise mommy, sabi ni Addison at lumapit sa akin kaya lumuhod ako para mapantayan siya. Is this your idea? Tanong ko na lang na ikinatango naman niya sa akin. Yes po. Tinulungan ko si kuya para sa mga design tapos sila naman ang naglagay kasi di namin abot tapos si daddy po ang nagluto. Napatingin ako kay Kenneth na nakangiti lang sa amin ay mouth, thank you.
sa kanya at muling humarap kay Addison at hinalikan siya sa pisngi. Aiden, come here, sabi ko at hinalikan din siya. Salamat sa inyong dalawa, I love you. We love you too, Mami, masayang sabi nila sa akin. Tumayo na ako at humarap sa kanilang lahat. Thank you sa inyo. Nag-effort pa talaga kayo. Nakangiti kong sabi sa kanila. Siyempre, Ara, para sa ito. Isang buwan ka ding di namin nakasama. Sabi ni Ali kaya lalo akong napangiti. Sobrang swerte ko at nakilala ko silang lahat. Ano pang inihintay natin? Kain na. Napatawa naman ako sa sinabi ni Renz. Sabi ko na may something kanina nang sinuway niya si Grace kanina. Patay gutom ka talaga, babe. Buti na lang di tayo nahuli kanina. Napatawa na lang kami dahil sa usapan ng dalawa at kanya-kanya ng sandok ng pagkain na nakahain. Nakalagay kasi iyon sa isang table. Naramdaman kong niyakap ako ni Kenneth mula sa likod ko. Thank you, Habi, sabi ko sa kanya. You're welcome, wife. Para sa'yo.